Hello! Good morning mga kausapang pantahanan. Ito na naman po kami ni Mami Fem sa isang masayang kwentuhan at syempre kasama po natin ang mga She Works Incorporated Women na lagi po naming nakakasama lalong-lalo na ngayon sa mga episode namin kung paano maghanda ng pagkain na mura pero masustansya. At maraming salamat sa inyong pagtanggap ng aming anyaya ni Mami Fem. So mga kausapang pangtahanan, welcome po again sa isang episode at sana po nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa amin ni Mami Fem. Mami Fem, good morning. How are you? Hello, Mami Narlene. Good morning to you. Talagang excited ako every time na meron tayong pag-uusap na to weekly. At napakaganda ng background mo dyan. Puro gulay. Ayan, akmang-akmang ito para sa ating episode na, of course, pagkaing gulay. Dahil yan naman po talaga ang ina-advocate ng usapang pantahanan. Kumain ng maraming gulay para iwas sakit. Diba? And ngayong araw na to, mga kausapang pantahanan, we are again blessed. Sabi nga ni Mami Narlene, mga mommies ng She Works Incorporated. Ayan. At ang kanilang mga pangalan na magpapakitang gilas para sa napakasarap, Mami, na recipe nila. Walang kakupas-kupas na bulang lang. Ayan. At sila po ay ang mga sumusunod na Mami. Si Mami Melanie, Mami Norbert, Mami Risa, and si Mami Richelle. Ayan, so excited na ako, Mami, sa kanilang pagpapakitang gilas at let's enjoy watching yung kanilang ipinipare sa atin na bulang lang. Hello mga kananay, magandang hapon. Kami nga pala ang ikatlong kalahok ng Usapang Pangtahanan Cooking Series. At bago nga pala kami muna magsimula sa aming lulutuin, ipapakilala ko muna ang aking mga kasama. Ako nga pala si Norbert. Ako naman po si Melanie. At ako naman si Risa. At ito nga pala ang aming lulutuin, ang nilagang gulay. At tayo sa ating pagluluto. Ready na! Yes! Sige, umpisa na natin. So ngayon maglalagay na po tayo ng 3 baso ng tubig. Ayan, isa. Dalawa. And then, 3. Ayan po, antayin po natin na kumulo. Na po, kumukulo na po. Wow! So ngayon, unahin po natin ang matitigas. Lalo na itong kalabasa, matigas. Unahin natin ilagay. Ayan na po. Wow, ang ganda ng kulay. So, tapos, kasunod na po nitong patula. Next, kunin natin ng, siyempre kailangan may kutsara. Ayun, mga kananay, pakyat pa tayo. Ayun na po, ilagay natin ang kutsara. And then, takpan muna natin. Game mo. So, ayan. So, ngayon naman po mga kananay, dahil kumukulo na, ilalagay na po natin lahat ng mga ingredients. Okay, ito ang sibuyas para lalong mas mabango ang ating nilagang mga gulay. So, haluin po natin muna. Ayun. Tapos, kasunod ay okra. Ayan. Para malapot ang ating nilagang gulay, para masarap. Ayan na po. Tapos, sunod na po natin ang mga dahon-dahon. Ayan. Lagay na po natin ang saluyo. So, halu-haluin po natin mga kananay. Kasunod naman po ay alugbati. Ayan na po.
para sabay-sabay po maluto. Ayan na yung malunggay. Ayun. Wow, ang daming gulay natin ngayon Bubusog tayo nito. Puro gulay, kahit papakin lang natin ito. Kahit sabaw pa lang, napakasarap na yan. Wow, ayun. Sayang, kailangan kunin natin lahat. Lagay natin lahat. Ayun. Ngayon, narito naman po yung pampalasa natin. Lalagay na po natin lahat. Ito ang so mga kananay, ito naman po yung mga pampalasa natin. Ito po ay ang gravy. Ayun na po, ilalagay na po natin. Ayan na po. So, ito naman po yung heavy. Ayan na po. Naging gravy na po siya. Sorry po sa pagbigkas. Heavy, yan. Naamoy ko na. Ang bango. Oh. Ngayon naman po, ang panghuli naman po ay chicken. Naman po ilalagay na po natin. Ayan. Tapos, ayan po, lagyan po natin ng konting asin para may lasa naman po. Kasi malasa na po yun yung cubes. Konting asin lang po. Ayan, Nanay Lani. Naamoy ko na. Matingnan mo yun. Cut mo ulit. Ayan, Nanay Lani. Amoy masarap, nakakagutom. Yes, syempre naman, Nanay Rita. Masarap talaga yan. Masarap na masarap at masustansya pa. Tikman na po natin ating nilutong nilagang. At ayan naman po mga kananay. Luto na po ang ating nilagang gulay. Ayan na po. Ilalagay na po natin sa lagayan. Wow, ang bango. Ang sarap. Unang bidyoan, practice lang muna. So, ayan na po mga kananay. Tapos na po ang aming nilagang gulay. Punong-puno ng sustansya. At swak sa budget. At lutuin nyo rin po, try nyo itong lutuin mga kananay sa inyong mga bahay. Thank you for watching! Maraming salamat po sa inyong mga mamis. Mami Melanie, Mami Norbeth, Mami Risa, and Mami Richelle. Naku, alam niyo po ba na napakaganda ng inyong pinakita sa amin at siguradong maraming mami ang matutuwa at gagawin din ito para sa kanilang mga Junakis. Maraming salamat uli sa inyong walang sawang pagtulong sa amin ni Mami Fem. Okay, Mami Ayan, Fem? totoo yan, Mami. Talagang habang kanilang dinedemo, no, yung ating sinabawang gulay, sabi ko nga, kung lahat tayo, aware tayo sa ganito, walang malnutrition na magaganap. Diba? Kasi parati na lang, lalo na sa mga far-flung areas in our country, sa mga rural areas o yung probinsya, abot kaya na itong mga iba-ibang klaseng gulay na kanilang dinemo like the okra, the malunggay. Ano na siya kumbaga, kaya minsan napapaisip ako, paano nagkaroon ng malnutrisyon kung lahat naman ng gulay na to very readily available sa backyard, lalo na kung ikaw'y taga-probinsya, di ba? So, yun ang isa sa mga palaisipan ko. Pero syempre, hindi natin alam, no, ang mga sitwasyon talaga sa mga lugar na talamak ang malnutrisyon. Kasi Mami, as a nutritionist dietitian at teacher sa nutrition, sa public health nutrition, paulit-ulit na lang ang survey ng National Nutrition Council ng bansa na talamak ang malnutrisyon, lalo na sa mga batang 0 to 5 years old. Informative years, no?
And yun nga kasi kaya ko to na babanggit bago mo maikwento sa akin yung nutrition facts. Nakakabahala lang. Baka lang kasi kulang sa information yung ating mga kababayan. 'Di ba? Minsan andyan na yung mga ingredients available in the surroundings. Baka yung informasyon lang. Ano ang dapat ipakain, batang maliit. Kung tutusin mo sa mga past episodes natin, lalo na yung complementary feeding, Mami. If you remember, si Dr. Bayaga, emphasize niya. Tingnan nyo naman yung mga serving, kalabasa, 2 kutsara, kutsarita. Mga ganun lang naman kangkong, leafy vegetable, konting isda. Paano nagkakaroon ng malnutrisyon? Tapos breastfeeding naman. May gatas naman ng nanay. So, how come? Yun, no? Kasi Mami Fem, mas marami kasi lalo na dito sa Maynila, ang mga areas na wala talaga silang pagtataniman. Usually, doon ang mas maraming malnourished na bata, diba? Sa mga areas na wala talaga mapagtataniman. Pero kung sa probinsya naman, kung ang bata naman lumaki sa area na talaga may mga tanim-tanim at minsan, Mami Fem, it boils down sa nanay, kung gaano siya kasipag maghanda ng pagkain para sa anak, kung siya ay nagtatanim o kung siya ay naghahanap, di ba? Kasi marami ring factors talaga yan. Pero ito nga lang ang magagawa natin para sa kanila ay yung matulungan at maituro o ma-share ang pwede nilang gawin. Kasi sa palengke naman, andyan naman yung mga gulay-gulay na yan Minsan kailangan lang talagang isanayin ang mga anak natin na kumain ng gulay. Yeah, oo. Talaga perennial problem pa rin ng malnutrition. Parang hindi na siya naaalis sa sistema ng Pilipinas kung saan pa naman yung bansa na maraming gulay, lalo na sa probinsya. Yes. Oo, kasi kung titingnan mo yung ang iba kasi ayaw magtanim ang iba ay magtanim. Oo. Alam mo bang malunggay, tulsok mo lang yan? Yeah. Mabilis lumago, di ba? Oo nga. Totoo naman. Dito sa bahay, may kalamansi na nga ako marami na akong mga tanim-tanim dito sa bahay na inaano ko na lang, ginugupit-gupit na lang namin pagkailangan na, no? Ayan. So, Mami Narlene, thank you na sa mga sharing natin. Naibahagi ko lang yan. Yes. Sinasabi ko lang to kung gaano ka-importante itong mga sinishare natin. Dahil we're not just sharing just for the sake of matutong magluto, pero para maiparamdam sa ating mga kababayan kung gaano kalaki ang epekto ng pagkain ng gulay, lalo na sa mga bata. Ayan, so Mami Narlene, kwentuhan mo nga ako, ano ba ang sustansya na makukuha natin pag tayo kumakain itong paborito nating utan? Kasi sa Bisaya pala, utan ang pangalan nito no? Oo. Ang sa amin, ang pronunciation, utan. No? Ay, mali. Mabagal, utan. Mali pala, utan. Ayan. Utan. Ito kasi minsan yung hindi pinapansin na gulay, lalo na lang, actually, ang Ilocano ang mahilig dito di ba? Mga Ilocano mahilig dyan. Kami naman, natututo na lang din. Pero yung pinagsasama-sama mo yung mga gulay na ganyan, parang hindi kami masyadong dyan. Kasi pag nagkakalabasa kami, more on may gata, no? Ganon. Kung sabaw naman, nilalagay lang namin sa isda o kaya sa ganon. Pero ito, kakaiba ito kasi pinagsama-sama natin at pinakukuluan lang. Alam mo ba, Mami Fem, na nung si Daddy Vince ay nagkasakit, ganyan na ang mga gulay namin. Ngayon, mahal na mahal ko na yan. Pinapakuluan lang, halo-halong gulay. Kasi kailangan niya ng mga masustansyang pagkain. So, dito sa ating ginawang utan, no? Utan sa Bisaya, sabaw na utan, lauoy, laswa, bulanglang na gulay. Yun ang mga tawag niyan. Pero isa lang po yan, no? Pinakulong halo-halong gulay. So, makikita po natin dito ang calories niya ay maabot ng 159 calories. No? So, maganda dahil medyo makakadagdag niya sa pangailangan ng katawan. Meron siyang total fat na 3.8 grams.
may saturated fat siya o 0.9 grams, polyunsaturated fat 1.5 grams, monounsaturated fat 1.1 grams, no? So medyo maliit lang yung kanyang total fat dyan. Ang cholesterol naman po ay 4.8 milligrams. Ang sodium ay medyo mataas kasi 1,290 milligrams, no? Tapos ang total carbohydrates niya ay 26 grams. Meron siyang dietary fiber, 3.4 grams. May sugar, kasi siyempre mga gulay-gulay, 4 grams. At ang protein po niya ay 5.8 grams. So, makakadagdag ito sa, ibig sabihin, Mami Fem, na ang protein hindi lang sa karne makukuha, no, sa manok, kundi din sa magulay-gulay. Tapos may vitamin siya, pero kanyang vitamin ay zero. Vitamin D, wala siyang vitamin D. Meron siyang calcium, 43 milligrams. Meron siyang iron, 1.9 milligrams. May potassium, 380.7 milligrams. No? At may caffeine, pero ang caffeine 0 milligrams siya, so hindi siya kasali dyan. No, mas maikwento ko lang, Mami Fem, yung sodium kasi, nakalagay dito sodium kasi nakita natin pinakamataas, di ba? Ang sodium kasi, it conducts nerve impulses, contract and relax muscles, maintain proper balance of water and minerals. At kailangan ng katawan natin ay 500 milligrams. Yun yung estimated sodium daily na kailangan natin. Pero Mami Fem, nagtataka tayo, ano ba ang pagkakaiba ng table salt and sodium? Kasi ito ay often used interchangeably, ika nga. But they do not mean the same thing. Table salt, also known by its chemical name, sodium chloride, is a crystal-like compound that is abundant in nature. While sodium, it is a mineral and one of the chemical elements found in salt. No? So, hindi iba ang sodium at iba ang table salt. Pero, dahil ang sodium ay isa siya sa mineral na nakikita doon sa salt. So, nevertheless, huwag tayong gagamit ng masyadong maraming asin kasi malaki rin ang impact sa ating katawan. Okay po, mga usapang pantahanan, mga trivia lang po yan na pwede namin i-share sa inyo. Yes, Mami. Kasi, di ba, pag nagpakulo tayo ng gulay, langan naman tubig lang ilagay mo. Okay? And most of the time, katulad nun sa demo, nilagyan nila ng hibe. No? Hibe is the dried shrimp na maliliit. Siyempre, dahil dried na siya, may maalat-alat, kaya may may sodium, no? Dahil maalat. Pero siyempre, kung tayo ay may nag-iingat tayo sa alat, maaaring hindi na natin lagyan dito ng additional asin o patis. Minsan, ginamitan din kasi ito ng cube para hindi magkalasa. Papalasa. That's optional, no? Yes, as much as possible, as much as possible na tayo gumamit ng mga ganyan. Pero, syempre, iba ang lasa kasi pag meron kang cubes, kahit maliit. Oo. Kahit konti lang, no? Hindi naman siguro siya yung sobra-sobrang nakaka-apekto. Kasi syempre, ang gulay, wala kasi siyang lasa. Talagang nilalagyan mo siya ng pampalasa para makain siya. Pero syempre, in moderation, para hindi naman po maapektuhan yung kalusugan natin. Ngayon, Mami, yung pong binasa, this is found in Nutrition Facts sa bansang Amerika ito na kung saan halos hawig ito nung ating tinatawag na putan. O bulang lang. Okay yan o. Dito naman sa gawing kaliwa, kung mapapansin mo, yung nutrition facts when it comes sa mga macros o yung mga carbohydrates, protein, and fats, halos hindi sila iba. No? Dahil sa isang serving size na 1.5 cup ng ating paboritong bulanglang, kasi usually when we eat bulanglang, in cups siya di ba, kasi may sabaw, approximately 132 calories lang siya, which is low, no? Low in cholesterol, low in saturated fat, kasi wala naman talaga siyang protina na masasabi natin na
para siyang baboy, ganon. Unless kung lagyan mo siya wala. ng baboy, dinilagang ano na yon, Ano? iba na. At Gulay na may baboy. oo. Or pwede rin namang mami, kung ayaw mo ng salted hibe o yung yung dried hibe at gusto mo ng mas may protein talaga siya, yung yung ground beef o ground chicken, pwede mo siyang incorporate, lalo na if you have growing children na kailangan din naman ng protina. So, nasa sa yung version na yan. Pero kung ikaw ay talagang vegetarian, yan lang, as is lang. At kung gusto mo namang lagyan ng protina na hindi galing sa animal source, we have our tofu. Pwede naman siyang ilagay. Diba? So, maraming variation. Pero Mami Fem, pero Mami Fem, kung halimbawa ang yung pinapakain ay halimbawa ay isang cancer patient, no? Yan. Tanggalan mo na lang siya ng mga maalat, no? Tanggalan mo ng maalat, huwag mong lagyan ng mga seasoning, okay niya ng ganyan. Siguro a pinch of salt and pepper para may lasa yung gulay. Salt and Yun lang. pepper, I think is The rest, the wala ka rin safest. lalagay. Yeah, the safest Yes, oo. seasoning Pinch. para po sa ating gulang-lang. Yan. So, ayan ako, Mami. Ang gulang lang, ang asawa ko kasi mahilig din siya sa ganyan eh. Kinalakihan niya ito. Kaya siya yung nagbubulang lang dito sa bahay. So, we enjoy the soup and the gulay. Kami Mami Fem, when we face this health challenge na meron kami ngayon, alam mo, ina-appreciate ko lahat ng gulay na pinakukuluan na lang. At hindi ko talaga kinakain niya nung panahon natin. Pero ngayon, because I have to also be healthy, sinasabayan ko si Daddy Win sa mga ganyang klase ng pagkain. Para naman, mayroon siyang kasamang habang kumakain. Hindi yung, kasi minsan sasabihin ng anak ko, parang ang lungkot naman ng pagkain. Ilalagyan ng emosyon. But, this is a healthy food. Kahit ano pang sabihin natin. It's just a matter of lang talaga. Mindset. If we think more about our health, hindi talagang gaganahan tayong kumain ng mga ganitong pagkain. Kasi sa ngayon, dahil we want variety, and it is very dapat talaga may variety. But then, nasa sa family na po yan eh. Kung gusto nyo ng variety, pwede naman you can pair it with fried fish. Fried fish or anything na may protein kasi kailangan balance pa rin ng meal natin. And of course, less rice na kung kayo po ay nagkakaedad kasi yes. Less rice. Mataas din sa sugar ang rice eh. So, para iwas tayo sa diabetes at sa kung ano-anong sakit. Kasi ngayon, ang nakakatuwa, Mami, marami na pong trends on nutrition na kumbaga dahil sa trends na ito, ako tinatanggap ko yan bilang isang nutritionist dahil ito ay base naman sa pag-aaral, no? Research. Kasi naman ng field of science nag-i-improve, no? Sa ngayon, ang isa sa mga napag-aralan ko base sa mga research ng mga doktor, yung tinatawag na low carb diet. Low carb diet talagang ito ay puro gulay at protina ang ina-advocate ng mga lifestyle doctors ngayon. Yung tinatawag na no rice diet. Na dahil dito nare-reverse yung mga may type 2 diabetes, may sakit sa puso, lahat ng mga may sakit dahil nga dun sa wala na yung presensya ng mga carbohydrates like yung bread. Oo, gano'n, no? Gano'n yung ngayon. Mga anything na processed foods, tinatanggal unti-unti. At nagko-concentrate na sa mga natural sources. Ibig sabihin, yung binibili sa palengke, like isda. Lagi naman tayo namimili talaga sa palengke. Kaya because of the grocery store, maraming convenient food kasi. So yun na po yung iniiwasan para mag-heal daw po yung body natin sa mga
lifestyle diseases, like yung diabetes. Oo, tapos yun lang, medyo sa una, malulungkot ka, but yung rice, nawala. Pero siguro, ang pananaw ko dyan, you can still take rice, pero not as much as before. Like for instance, kung nakaka 1 cup ka, siguro ngayon mga 1/4 na lang. Para lang hindi kayo ma-deprive ng rice. Ganon, no? So, I think it coincides with Pinggang Pinoy pa rin, kahit pa paano. Yeah. Kasi sila Pinggang Pinoy naman, they emphasize brown rice but in little amounts. Kung napansin mo, Mami, yung mga episodes natin dati, we are highlighting Pinggang Pinoy, makikita mo yung pagkain for the elderly. It's a 1/2 cup of rice per meal, pero brown rice pa Sabi nga natin, kung walang brown rice, pwede mag-white rice, pero konti lang. Kasi mataas sa sugar. Tapos, di ba in-emphasize Common vegetables. Pinggang Pinoy na halos kalahati ng plate mo ay vegetable. Tapos yung protein na nasa other side ng 1/4 serving o half a serving. Ganon dapat ang kanin. Kasi ngayon, ang daming madami kasing masarap, no? Oo. At saka mami, in-encourage natin yung mga nanay na hanggat maaari, let us start healthy diet sa mga bata pa lang. Kasi minsan ang mga nanay na pakainin ng maraming para tumaba, minsan tataba nga pero hindi naman proportion yung kinakain, no? So, bakit tayo nagkakaroon ng mga sakit? Hindi naman ang sakit overnight So, dapat bata pa lang, tinitir na sila kumain ng gulay, pati yung carbohydrates nila, inaalalayan na rin. Kasi minsan, inaalaw natin na isang bandihadong kanin doon sa bata. Pero, alam natin na hindi maganda ang maraming kanin. Because of the sugar. Kaya mo, ang age ng may diabetes, pabata ng pabata, no? It's because ang klase ng pagkain na binigay nung sila ay nag-umpisa ng kumain. So, dapat talaga, mga mami, i-train ninyong mga anak ninyong kumain ng gulay. At ang kanin, kahit sabihin natin ang bata ay very active, damihan nyo lang ang gulay, ang prutas. Ang kanin nila ay siguro 1 cup lang. Kahit anong active ng bata, siguro mami sinasabing konting kain pero lagi may kasunod, no? Yung parang frequent para small but frequent eating. Hindi yung isang gabundok na kanin, tapos every kain gabundok. Kasi talagang marami ng bata, Mami Fem, na napakaaga may diabetes. So, tayo mga nanay, nasa mga kamay natin ang kalusugan ng ating mga anak. Kaya please, encourage them to eat vegetable at an early age. At bawasan po natin ang mga processed food. Although maganda siyang tingnan, lalong-lalo sa mga advertisement, ang sarap-sarap tingnan. Pero, ang magsasuffer ay ang mga anak natin. Kaya, let us be careful on the kind of food that we are giving to our children. True enough, Mami, kasi tulad ng nabanggit ko kanina, sa grocery pa lang, ang dami ng mga convenience food. Tsaka yung mga chichirya, yung mga sweetened drinks, very handy yan. At lalo na pagpapasukan, yun ang laging pinapabaon, no? Yung mga matatamis. I think yun I think yun yung mga food ngayon na dahil exposed tayo, I think pwede naman pag-usapan sa pamilya yan. Kung kailan lang ibibigay, gaano karami, gaano kadalas, para naman yung mga bata, hindi naman din na-deprive. Pero dapat yung education coming from the parents, there should be there, no, na laging ipaalala sa mga ayun. Talagang very para sa akin itong mga episodes natin for the past 3 weeks ay very enlightening because just presenting the nutrition facts, nalalaman natin ang kahalagahan ng gulay at syempre we are talking more about realistic scenarios in life of our kids.
Importante talaga yan, lalo na I think by 10 years from now, ang pagkain ng mga tao mas complicated. Baka mamaya Oo. naka-tube na siya, hindi na siya yung niluluto. Kakain ka na lang. Pills na lang, pills. May Pills, tube. lulunukin na lang, busog ka Oo, na. nandun na lahat, no? So, ganon. Ah. Wala tayong magagawa because that's technology. Food Yes, technology ang tawag dyan. But then, of course, Okay lang. marami naman po. Okay lang basta complete. Oo. Marami Oo, naman okay ang lang basta unfits. complete. Yes. Pero ako, para sa akin, mas marami pa rin ang naniniwala sa farm to table, no? Kahit Yes, sa oo. palengke to table yan, marami pa rin sa atin ang talagang Oo. treasure this way of cooking na talagang from scratch, no? Yung hindi gadaan Yes, sa makina. Ayan. So, Mami, Correct. nag-enjoy ako sa ating balitaktakan ngayong umaga. Oo Ngayong nga. Oo. Sabado na to. And I hope that more mothers, more Yes. families will be able to really appreciate I hope that more families can appreciate our session. Ayan. So, Mami Narlene, nais ko naman uling batiin muli ang mga nanay ng She Works. Salamat sa pagsama sa amin sa aming 3rd year anniversary. Kaya naman itong mga episodes na to ay talagang very memorable sa ating lahat because we are celebrating a 3rd year anniversary by promoting vegetable dishes. Ibabalik natin yung mga kung napansin mo, Mami Narlene, since we started this, we have the dinengdeng, which is a classic recipe. And then we have ukoy, which is another classic recipe. Yes. And bulanglang, it's another classic recipe. We're just bringing the past to the, Yes, oo. the modern Ina-appreciate na natin ngayon yan, di ba? Oo naman. Yan. So, thank you very much kay Mami Maricel, no? Tama ba? Kay Mami Melanie. Maricel, Norbert. Melanie. Ay, Melanie pala. Sorry. Na Maricel, Melanie. no? Mami Melanie, Norbert, Mami Raisa, and Michelle. Okay, at next week, we will have another set of mommies na magpapakitang gilas naman sa kanilang inandang vegetable cooking na worth 100 pesos lang lahat yan, Mami. So, I think... Nakapili na ba tayo? Nakapili na, wala pa. Mami, kasi after pa ng ika-4, no? Na mag-ere ng kanilang episode. Yes. Meron tayong mga liking, may part kasi ng contest dyan na may liking. So, mag-i-start yun a week after pa nun. And then, may papa-evaluate tayo sa mga nutritionist, kung sino yung, dun sa mga video, sino yung natatangi, at yung mga runner-ups natin, no? Yan. 4 sila maglaban-laban for this video making contest. Ayan. So, Mami Narlene, ano naman ang parting words mo? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa amin ni Mami Fem. At sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. And of course, please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalis Project, mga pananahin naman po at mga anik-anik sa loob ng tahanan. And again, we will be bringing you more episodes ni Mami Fem na sana kami ay nakakatulong at nakakapag-alwan ng inyong everyday life, ika nga. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mami Fem, Yes. see you next week. See you next week. Ito po si Mami Fem. Si Mami Narlene. Dito lamang sa Usapang Usapang Pantahanan. Pantahanan. Bye! See you next week. Bye. God everyone. bless everyone.